Aimee, ipako-contempt ang hindi mag-a-attend ng hearing. Tulfo sa pool. Ayan, pag-usapan natin. Yun nga po sa napagdesisyonan. Alam na po ng mga... Ang taray ng makeup mo ngayon, Claire, buhay na buhay, ha? Talagang pa-makeup mo, tsaka mga pa-attire mo. Ha? Vlogger na vlogger ka dyan talaga, Claire. Sige, pagpatuloy mo yung pagiging fame blank. O, ano ibig sabihin nun? Kayo na mag-husga. Cabinet members natin, na mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, sa naunang hearing sa ni Senator Aimee Marcos. At yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. Sapat. Bakit ba marunong ka pa, Claire? Eh, hindi pa nga sapat, kaya nga may hearing eh. O, di ba? Nako. Ito yung mga tumatago sa pantalon ng presidente, ayaw umattend ng hearing. Ako kasi nasasabi ko yan, bakit nakakasar? Bakit yung mga vlogger pinipilit yung umattend ng hearing? Even the president himself, PRRD, pinag-attend nyo ng hearing. The vice president, pinag-attend nyo ng hearing. Dapat pag pinatawag, punta. Ngayon, kung pwedeng hindi pumunta, edi sana hindi rin pumunta yung mga vloggers na pinapatawag. Patas lang tayo. Pag kayo pwedeng tumago sa pantalon ng kung sino man, yung vloggers, pagka hindi umattend, contempt, ano kayo? Dahil mataas ang posisyon ninyo? Dahil marami kayong pera? Dahil malapit kayo kay presidente? Dahil sip-sip kayo sa kay presidente? Nyo? Hindi dapat talaga patas tong mga to. O Aimee, pa-contempt mo yung mga yan. Pag di nagsi-attend. Naging paliwanag ng mga dumalong cabinet members sa unang pagdinig ng Senado sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang posisyon ng Malacanang kaugnay ng isasagawang pangalawang Senate Committee hearing bukas na pinangungunahan mismo na... Yun ang maganda, tuloy pa rin ang hearing. Tuloy pa rin ang hearing. Tama yan, ituloy niya. Nang sa ganoon, pag tinuloy niya at hindi umattend, ipa-contempt. Pa-contempt mo. Pag hindi sila pumayag na i-contempt, magre-react kaming mga vloggers. Ba't pag vloggers, sigaw kayo ng sigaw? Gayahin mo si Paduano. Gayahin mo si Abante. Sigaw ng sigaw. Kala mo ang lilinis. Naku, dyan lang ako maniniwala kay Aimee pagka pinakontempt niya yung mga yan. Aimee, pag hindi mo pinakontempt yan, wala pa ring tiwala ang taong bayan sa'yo. O kayo ba? Di ba? Dapat tingin natin kay Aimee na ipakontempt niyang mga yan pag hindi nagsi-attend. O ilagay nyo dyan sa comment section. Sang-ayon ba kayo na dapat patas ang pagtingin sa vlogger at dyan sa mga sekretary na yan? At dyan sa pulis na yan? Bakit si Grijaldo? Pinakulong nyo. Pinakontempt. Ba't si Torre hindi nyo mapapakulong? Pag hindi mag-attend? No. Tingnan natin. Tingnan natin ang ano nito ni Aimee. Pagka hindi, niloloko mo lang kami, Aimee. Pag hindi mo kayang ipakontempt yan, pagka hindi umattend. Ang presidential sister na si Senator Aimee Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sapat na ang ibinigay na impormasyon. Hindi, lahat naman niya sasabihin ni Castro, pabor sa presidente. Hindi naman yan pabor sa taong bayan. Pabor lang yan kay Marcos. Doon po tayo sa pabor sa taong bayan. Ang loyalty ay nasa taong bayan. Ang loyalty ay nasa batas. Ang loyalty ay nasa konstitusyon. Hindi ang loyalty dahil sa isang tao na nagpapasahod sa kanya. Na mga opisyal ng ehekutibo upang makagawa o makapag-amyenda ng batas ang Senado ukol sa isyu ng naging pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So malamang po ay... Bakit ba? Doon sa vlogger ba? In aid of legislation? Anong nagawang batas doon? Alam mo, wala naman kasing problema sa mga ganyan. All we are asking is equality. Kung bawal kay Juan, bawal kay Pedro. Kung pwede kay Juan, pwede kay Pedro. Simple lang naman yun, ma'am. Bakit? Porket secretary? Tatago sa saya ng presidente? Pag kami hindi pwede? Sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Nilinaw rin ng Malacanang na walang kontrahan o magkakaibang posisyon sa naturang pagdinig. Alam mo yung ginawang kidnapping, ito dito tinamaan ng mga Tulfo. Yung ginawang kidnapping kay PRRD,
Tapos sinasabi nila makikipag-cooperate ang ICC. Ay makikipag-cooperate sila sa ICC. Sapul ang Tulfo dito. Alam nyo kung bakit? Alam mo, mga Pilipino ngayon, nasanay tayo, di ba? Kaya nga sumikat ang Tulfo eh. Kaya nga magiging 3 ang senador eh, na Tulfo. Yung isumbong mo kay Tulfo, di ba? Yung tinutulungan yung mga mamamayan, isumbong kay Tulfo tapos susolusyonan ng problema. Ngayon, hindi na. Tatamaan ng Tulfo talaga rito. Ang gagawin ng taong bayan, isusumbong na lang sa ICC. Oh, wala nang isumbong mo kay Tulfo. Isumbong kay ICC. Isipin mo, isumbong mo kay Tulfo. Magkakaroon pa ng due process mahaba. Sasampahan pa ng kaso. Didesisyonan pa yan sa DOJ, hahanapan pa ng probable cause yan. Ang tagal magdesisyon ng korte bago matapos ang lahat. Wala na, 'di ba? Due process eh, padadaanin sa due process, ganyan sa Pilipinas. Isipin mo, ba't mo isusumbong kay Tulfo? Isumbong mo sa ICC. Pag malakas ka sa ICC o malakas ka sa gobyerno, pag-release mo, sabihin mo sa ICC, magpa-release kayo ng warrant of arrest. Tapos na. Wala nang hearing-hearing. Kukuhanin yung tao, dadalhin sa Villamor, padadala sa Netherlands. Tapos doon na. O, halimbawa, ako malaking negosyante. Isusumbong ko pa sa korte? Wag na. Susumbong ko pa kay Tulfo? Wag na rin. Isumbong ko sa ICC. Di yung kalaban kong negosyante, wala na. Kikidnapin na yun eh. Dalhin na doon. Kung may laban man yung kanyang kaso o wala, walang problema. But for the meantime, yung ayaman ako. Bakit? Wala yung kalaban ko sa negosyo eh. Kalaban ako sa politika. Malakas. Kunwari sa probinsya ko. Sumbong mo sa ICC pag pa-release ng warrant. Coach Oli, mali ka, baliw ka. Bakit? Paano ang ginawa nilang kasalanan ay hindi naman nililitis ng ICC? Bakit? Si PRRD ba may kaso? Hindi nga nakasuhan dito eh. Fabricated lahat yung 30,000. Hindi nga sila makapaglabas ng dead body. Hindi nga sila makapag-produce ng ebidensya. Basta ang gawin, kidnapin mo yan. Basta sinabi namin, dalin mo doon. Wala nang due process. Doon natin pag-usapan ng due process. Ako, gambling lords. Ako, drug lord. Halimbawa, baka mamaya katin yun. Halimbawa, ako'y gambling lord. Ako'y drug lord. Gusto ko patligpit. Gawan ko ng kwento. Tararat, ang pinatay niya, 30,000. Asan ang ebidensya? Isasubmit namin sa ICC. Punta ka na sa ICC. Dumiretso ka na. Or alam mo, kalaban natin sa politika yan. Sumbong natin sa ICC. Patiklo na natin. Laki ng drug money. Gambling money. Solo natin yung negosyo natin dito. Dalhin mo na dun. Di ba? Dito mo yan, magtatagal pa tayo eh. Dali mo Supreme Court, magtatagal tayo. Di may kalaban pa rin tayo sa negosyo. Pag dinala mo doon, di tapos na, wala tayong kalaban. Diba? Diba? Wala na. Wala na isumbong sa Supreme Court. Wala na isumbong kay Tulfo. Isumbong nyo na lang sa ICC tapos ang usapan. Tayo mga ordinaryong Pilipino, kawawa. March 31, nagpadala ng liham si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado para ipaalam na tinatanggihan ng Malacanang ang imbitasyon ng komite na dumalo ang ilang opisyal sa pagdinig sa Huwebes. Iginiit rin ni Yusek Castro na walang itinatago ang ehekutibo na may kaugnayan sa naturang issue. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Para sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, dapat tutukan na lamang ni Senator Marcos ang issue ng legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo. Siyempre may ang dapat focal point ng kanyang investigasyon ay puro legal. International law at saka ilan sa mga batas natin patungkol sa pag-aresto. Hindi, tama naman yung legal tsaka yung pag-aresto, yun nga ang dinidiscuss ni Amy, di ba? Okay, but anyway, marami magiging opinion patungkol dito eh. No, ang sa atin lang, lahat ng ginagawa ni Amy ay mawawalang kabuluhan. Hindi pa rin siya paniniwala. Alam naman natin kaya niya to ginagawa kasi kumukuha siya ng amor sa taong bayan. Tanggapin na natin. Yan talaga yun. Pero mawawalan ng kabuluhan itong ginagawa ni Amy kung hindi niya ipakokontempt yung mga yan. Kung hindi niya ipakokontempt yung mga hindi atin or hindi niya sisimulan. Sabi nga kung hindi niya papa-impeach si BBM.
na may kinalaman ng isang international court o international body. So we're talking about jurisdictions, yung propriety ng arrest, legality ng arrest, kapag may may request ng isang international body. Ayon kay Coronasyon, mahalagang marepaso o mapag-aralang mabuti ang pag-amyenda sa mga umiiral na batas. Tingin ko dapat i-update natin yung mga batas natin patungkol sa mga ganyan. Kasi it doesn't just apply to a former president or to any political leader. Kasi pwede rin naman, sa tingin ko pwede rin naman ma-arrest ang isang individual. Ako, ayan, katulad niya, no, sinasabi, pwede namang maaaring na private individual na maaaring mag-commit ng isang pagkakasala na pinagbabawal ng international law. Yan, pwede mag-commit ang isang pagkakasala individual at ng ipinagbabawal ng international law. Ang problema kasi dito, kung gagawa pa tayo ng batas, magtatagal. For the meantime, andun si Tatay Digong. At marami pang aarestuhing pulis. 5 pa daw yun, kasama dyan si Senator Bato. Diba? So pag-aabuin natin, amyendahan pa ang batas, sa tingin ko mali kayo doon, sir, kasi magtatagal nga. Dapat dito magdesisyon ng korte na hindi po pwede na kahit na may warrant of arrest ang ICC or ang Interpol na wala naman talagang red notice. Okay, but for discussion purposes, kunwari may red notice at meron talagang sinabi na paaresto si PRRD, kailangan dadaan muna sa proseso. Dadaan muna sa korte natin. Kasi kung aalisin na natin yan, ang tao ngayon, lalo na yung mga maliliit, kakawawain nung mga malalaki. Dahil dediretso na yan sa ICC, tapos na. It's the same scenario. Tingnan nyo itong mabuti. Kaya yung mga tao ngayon, ayaw na umattend ng hearing din ng mga vloggers. Alam mo bakit? Kasi parang ang kalaban mo dong abogado ay yung mga congressman. At sino ang judge? Yung mga congressman din. At sino magpapakulong sa'yo? Yung mga congressman. Sino din yung pulis? Yung mga congressman. Diba? Unlike sa korte, pwede ka magsalita. Pwede ka mag-present ng ebidensya. Pwede mong tanungin yung kalaban mo. Diba? Pwede mong i-counter. Ikaw ba? Paatinin ka. Vlogger ka. Buti pa nga to sila nakakapagtanong Ito mga sekretary. Pero yung mga vlogger, pwede ba naming tanungin si Paduano? Ba't ba sigaw ka ng sigaw? 'Di ba? Walang hustisya doon Hindi na dumadaan sa due process. Kaya yung hearing doon sa Kamara, same thing parang gagawin sa ICC. Wala nang hearing Basta kukuhanin muna doon na lang. Yun po ang dapat desisyonan ng korte na dapat ipagbawal yun. Dapat desisyonan nila na mali yun, that is illegal. Dapat lahat ng kukuhanin dito for international crime, dadaan pa rin sa due process, dadaan sa korte natin. Huwag po nating sinushortcut. Nakakasama ng loob din kasi pagka nakikita ko yung mga vloggers, parang tinatanong ng tinatanong, tapos sila hindi naman pwede magtanong. Kaya nga ang sa akin lang huwag niyo ako ipatawag dyan sa camera. Demanda nyo na lang ako. Mag-usap tayo sa korte. Kung sa tingin nyo fake news ako, magdemanda kayo. Simple lang yun Bakit? Kasi sa demanda, makakasagot ka. Pwede mo pa nga silang butatain Di ba? Pag umattend ka dyan sa TRICOM, wala.